Nanganganib na maapektuhan ang kabuhayan ng mga OFW sa Saudi Arabia dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis. Ngayon nga raw, may mga hindi na nakakatanggap ng sweldo. Umaksyon si Carla Lim. Sa mga larawang ito, makikita ang daan-daang trabahador ng construction company na Saudi Oger. Ilan sa kanila, mga Pinoy. Makikitang ilan na may bit-bit na banner na no salary, no work. Nakausap namin ang ilan sa kanila na itatago natin sa pangalang Roy. Aabot na raw sa mahigit 30,000 riyals o halos 400,000 pesos ang atrasado nilang sahod. 5 buwan na po itong buwan na to, hindi kami sumasahod. Pakiusap ng mga tao. Tapos pag pupunta sa opisina ng mga tao, tinataboy po para may mga sakit na kitong yung mga tao. Hindi rin daw sila makalabas dahil ang ibang lahi hinihimok silang makiisa sa strike. Pag lumabas kami, papaluin kami ng mga ibang lahi. Kami yung mga Pilipino. Kahit nga raw di na nila makuha ang sahod, ayos lang, makauwi lang sa Pilipinas. Ayon sa Migrante Middle East, ang Saudi Uger ay isa sa top 50 construction company sa Saudi. Pero dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo, naapektuhan ang construction and infrastructure industry ng KSA. Natamaan doon mostly sa mga infrastructure development project nila. It's either nag-slow down or tinanggal o tinerminate ang kontrata sa mga construction companies na yan na nag-i-employ ng mga OFWs. Posible raw na lumala ang krisis sa kalagitnaan ng taon at nasa 120,000 Pinoy ang posibleng mawala ng trabaho. Nakarating na sa Labor Department ang kaso ng Saudi Uger. Sa kanilang report, 300 ang apektadong Pinoy. 113 sa kanila ang makakatanggap ng benepisyo mula sa Saudi Uger. We have met with Saudi Uger. The delay in salary payments attributed to the Saudi government's delay in payments of their projects. Ang mga nais umuwi ng Pilipinas ay maaaring magrehistro sa ating embahada sa Saudi. Magsasagawa rin ng DFA ng interagency meeting para maagapan ang epekto ng pagbaba ng presyo ng langis. Umaaksyon, Carla Lim, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.